Kamakailan lamang ay nagpalabas ang Tehran ng isang malaking kwento na para bang ang mga aircraft carrier ng Amerika ay tuluyan ng bumibigay sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Subalit ang naging sagot ng Washington ay hindi pakikipagtalo gamit ang mga salita o simpleng pahayag sa telebisyon. Sa halip na makipagpalitan ng maaanghang na pananalita, nagpadala ang Estados Unidos ng isa pang buong carrier strike group sa rehiyon upang patunayan ang tunay nitong kapasidad sa karagatan at himpapawid. Habang ang mga medyang konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ay abalang inilalarawan ang USS Abraham Lincoln bilang isang puwersang pagod at halos ubos na ang lakas matapos ang matagal na operasyon, isa na namang Nimitz-class carrier ang tahimik na tumatawid sa Strait of Malacca. Papunta ito sa kanluran kasama ang buong pangkat nito ng mga guided missile cruiser, destroyer at isang kumpletong carrier air wing na handang-handa sa anumang banta. Napakalinaw ng mensaheng ipinararating ng Washington sa Tehran. Kung iniisip ng Iran na humihina na ang pressure ng Amerika, nagkakamali sila dahil patutunayan ito ng US Navy gamit ang aktual na puwersa. Sa kalaliman ng gabi, naglabas ng matapang na pahayag ang Islamic Revolutionary Guard Corps na walang kahit isang oil tanker ang makatatawid sa Strait of Hormuz nang walang pahintulot mula sa Iran. Nais ng pamahalaan sa Tehran na gawing simbolo ng kanilang ganap na kontrol at kapangyarihan ang estratehikong rutang ito ng pandaigdigang kalakalan. Ngunit sa mismong sandali kung kailan nagbitiw ng banta ang militar ng Iran, lalo namang pinalalakas ng Amerika ang presensya nito gamit ang ilan sa pinakaabanting kagamitang pandigma. Kabilang dito ang F-35C Lightning II stealth fighters, FA-18 Super Hornets, EA-18G Growler electronic warfare aircraft, at ang E-2D Advanced Hawkeye Airborne Battle Management Platform. Ang mga sistemang ito ay pinag-uugnay ng isang sopistikadong network architecture na nagpapalawak sa abot ng operasyon at kakayahang makita at maunawaan ang sitwasyon ng buong air wing sa rehiyon. Dahil sa pagdating ng pangalawang aircraft carrier, ang dating matatapang na pahayag ng Iran ay lalo lamang sumasalungat sa realidad ng dumaraming puwersang militar ng Amerika sa paligid nito. Bago natin suriin ang pagdating ng panibagong aircraft carrier, mahalagang balikan muna ang matinding information warfare na naganap nitong mga nakaraang araw. Ang mga network ng media at mga online channel na may direktang kaugnayan o sumusuporta sa IRGC ay walang tigil na nagpakalat ng mga ulat na nagkakagulo na raw at nawawala ng disiplina ang mga marinero sa loob ng USS Abraham Lincoln. Kapansin-pansin na hindi nila sinabing pinalubog ang dambuhalang barko at hindi rin nila inangking nabigo ang misyon nito sa karagatan. Sa halip na katuon ng kanilang propaganda sa pagpipinta ng imaheng bagsak na ang moral, disiplina at kalagayang pangkaisipan ng mga Amerikanong sundalo matapos ang napakahabang pananatili sa dagat. Subalit ang naging tugon ng US Central Command o CENTCOM ay lubhang kakaiba kumpara sa inaasahan ng marami. Sa halip na sumagot sa pamamagitan ng maramdaming mga pahayag, naglabas ang CENTCOM ng isang fact sheet na naglalaman ng 6 na partikular na ulat na kanilang tinukoy bilang purong kasinungalingan. Upang pabulaanan ng naratibo ng Iran tungkol sa isang demoralisadong crew, inilatag ng pamunuan ng Amerika ang opisyal at konkretong datos tungkol sa operasyon ng barko. Ayon sa record ng CENTCOM, nakapagtala ang USS Abraham Lincoln ng 84.4% re-enlistment rate na isa sa pinakamataas sa buong fleet ng US Navy. Ang nasabing aircraft carrier ay mahigit 260 araw ng tuloy-tuloy na nagpapatakbo sa karagatan mula nang magsimula ang deployment nito noong Nobyembre 21, 2025. Sa loob ng panahong ito, ang carrier air wing ay nakapagsagawa ng humigit kumulang 10,000 flight sorties at nagpakawala ng tinatayang 1.5 milyong libra ng precision-guided munitions. Ang pinakamatibay na dato sa mga bilang na ito ay ang napakataas na re-enlistment rate ng mga marinero. Pero in the civil sense, kung totoo ang mga kwento ng Iran na nawawasak na ang disiplina at moral sa loob ng barko, napakahirap ipaliwanag kung bakit mahigit 4 sa bawat 5 kwalipikadong sundalo ang nagdesisyong pumirma muli upang magpatuloy sa kanilang serbisyo militar. Malinaw na ipinapakita ng datos na ito na kahit sumailalim ang crew sa matinding labanan sa loob ng maraming buwan, nananatiling buo ang kanilang tiwala sa misyon, pamunuan at organisasyon. Sa kabuuan ng mahigit 8 buwang deployment na ito, walang kahit isang tauhan sa USS Abraham Lincoln ang nasawi sa labanan. Nagkaroon lamang ng isang insidente noong Agosto 3, 2026 kung saan may isang marinero na nahulog sa dagat, ngunit agad siyang nahanap at ligtas na nasagip ng search and rescue teams nang walang anumang pinsala.
Tinapos ng CENTCOM ang kanilang opisyal na pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang pagpapakalat ng mga peking balita ay direktang nakasasakit sa mga aktibong naglilingkod na sundalo, pati na rin sa kanilang mga nag-aalalang pamilya. Ang mahabang deployment at regular na pagpapalit ng mga unit ang pangunahing dahilan kung bakit may bagong carrier strike group na papasok sa karagatan ng gitnang silangan. Ang pag-alis ng USS Abraham Lincoln para sa kinakailangang maintenance at pahinga ay hindi nangangahulugang pag-atras ng Amerika, kundi pagpapalit sa isang puwersang matagal nang sumabak sa operasyon ng isang bago, sariwa at handang strike group. Sa ganitong paraan na pananatili ng Pentagon ang walang patid na presensya nang hindi nalalagay sa alanganin ang kahandaan ng kanilang mga sundalo. Dito na ngayon pumapasok sa gitna ng geopolitical chessboard ang USS George Washington, ang naturang Nimitz-class aircraft carrier na regular na nakatalaga sa Indo-Pacific Theater at nakabase sa Japan ay opisyal na umalis mula sa Danang, Vietnam bago naglayag patimog at tumawid sa Singapore Strait. Kinumpirma ng mga tala ng maritime tracking na matagumpay itong dumaan sa Strait of Malacca at tuloy-tuloy na pumapasok sa Indian Ocean patungo sa direksyon ng gitnang silangan. Ang direksyon ng paglalayag nito ay nagpapakita na papalapit na ito sa Persian Gulf upang akuin ang misyon sa rehiyon. Para sa mga sumusubaybay sa tensyon, ito ang pinakamalakas na sagot sa naratibo ng Iran. Habang ipinagmamalaki ng Tehran na hawak nila ang leeg ng karagatan sa Hormuz, isang bagong simbolo ng kapangyarihang pandagat ng Amerika ang mabilis na dumarating upang ipagpatuloy ang operasyon. Ang ipinapatupad na maritime interdiction ng Amerika sa naturang rehiyon ay binansagan sa mga ulat bilang steel wall o pader na bakal. Batay sa mga beripikadong tala ng operasyon, may 59 hanggang 62 commercial vessels ang matagumpay na nailihis at napigilang maghatid ng mga ilegal na kargamento. 3 sasakyang pandagat ang tuluyang na-disable dahil sa hayagang pagsuway sa mga direktiba at 2 barko ang sumailalim sa high-risk Visit Board Search and Seizure o VBSS operations ng US Navy teams. Habang ipinagmamalaki ng IRGC na kontrolado nila ang bawat galaw sa strait, ang mga aktual na pangyayari sa tubig ay nagpapakita ng kabaliktaran. Ang Estados Unidos ang nagtataglay ng pisikal na kakayahan upang magpanatili ng malawak na network ng mga barkong pandigma, combat aircraft at sensor na kayang magpataw ng tuloy-tuloy na pressure sa buong karagatan. Ang presensyang ito ang nagbibigay sa Washington ng kakayahang impluwensiyahan ang daloy ng kalakalan sa kabila ng mga banta ng Tehran. Bukod sa dami ng mga barkong nagpapatrolya, ang tunay na lakas ng US Navy ay nakasalalay sa kalidad ng teknolohiyang nakasakay sa deck ng kanilang mga aircraft carrier. Ang nangunguna sa fleet na ito ay ang F-35C Lightning II, ang carrier variant ng 5th generation stealth fighter na sadyang dinisenyo na may mas malalaking pakpak na titiklop na wingtips, pinatibay na landing gear, at kakayahang lumapag ng ligtas sa gumagalaw na flight deck kahit sa gitna ng gabi. Subalit ang pinakamalaking bentahe ng F-35C ay hindi lamang ang kakayahan nitong maghulog ng bomba o umiwas sa radar, kundi ang pambihirang sensor architecture nito. Gamit ang AN/AAQ-37 Distributed Aperture System o DAS, nakakakuha ang piloto ng 360-degree spherical thermal tracking sa paligid ng buong eroplano na kayang tumukoy ng rocket motor plumes, ng ballistic missiles at composite fiberglass signatures ng Shahed drones mula sa malalayong distansya. Dito lubos na nangingibabaw ang doktrinang militar ng Amerika dahil ang F-35C ay hindi lamang lumalaban bilang tradisyonal na fighter jet. Nagsisilbi rin ito bilang isang advanced airborne intelligence node na nagmamasid sa larangan ng digmaan, tumutukoy sa mga kahinaan ng kalaban, at lihim na nagpapadala ng targeting data sa pamamagitan ng Multifunction Advanced Data Link o MADL nang hindi binubuksan ang sarili nitong active radar. Dahil dito, ang bawat F-35C ay nagiging mahalagang bahagi ng isang mas malaking network kill web sa halip na lumaban bilang isang nakahiwalay na sasakyang panghimpapawid. Katuwang ng F-35C sa mga operasyong pandigma ang maaasahang F/A-18E F Super Hornet, isang twin-engine multi-role fighter na may 11 weapon stations at nagsilbing haligi ng US Naval Aviation sa loob ng halos isang kapat ng siglo. Kung ang F-35C ang nagsisilbing stealth sensor sa unahan ng labanan, ang Super Hornet naman ang nagdadala ng malaking bahagi ng firepower at kakayahang magsagawa ng tuloy-tuloy na mga sortie na kailangan sa pangmatagalang operasyon.
Kasama rin sa composite air wing ang EA-18G Growler na gumagamit ng airframe ng Super Hornet ngunit binago at ginawang espesyalista para sa electronic warfare. Sa halip na magkarga ng tradisyonal na mga bomba, ang Growler ay nilagyan ng ALQ-99 at Next Generation Jamming Pods, pati na rin ng AGM-88 High-Speed Anti-Radiation Missiles o AARGM. Ang pangunahing papel ng Growler ay bulagin ang mga radar ng kalaban, putulin ang komunikasyon ng mga drone swarm, at sirain ang kakayahan ng Iranian Air Defense Network tulad ng S-300 o Khordad 15 system sa sandaling magsimulang mag-transmit ang mga ito. Sa ibabaw ng buong network na ito ay lumilipad ang E-2D Advanced Hawkeye, ang tinaguriang airborne quarterback ng buong Carrier Strike Group. Bagamat ang hitsura nito ay hindi kasing astig ng mga stealth fighter dahil sa umiikot na radome sa ibabaw ng fuselage, isa ito sa pinakamahalagang platform ng buong strike group. Ang AN/APY-9 radar ng Hawkeye na gumagamit ng UHF frequencies ay partikular na idinisenyo upang makakita ng mga low RCS target tulad ng fiberglass drones sa kabila ng maalong karagatan habang pinag-uugnay ang magkakahiwalay na fighter jet sa iisang command network. Kung ang estratehiya ng Iran ay labis na umaasa sa mga Shahed attack drones, ballistic missiles at coastal air defenses upang lumikha ng banta, ang Carrier Air Wing ng Amerika ay eksaktong idinisenyo upang buwagin ang mga ito. Ang F-35C ang tumutukoy at nagbabahagi ng datos, ang Growler ang nanggugulo sa electronic spectrum ng kalaban, ang Hawkeye ang nagpapalawak ng radar horizon, ang Super Hornet ang nagpapakawala ng mga missile, habang ang mga kasamang destroyer at cruiser naman ang nagbibigay ng air defense gamit ang SM-2, SM-3 at SM-6 interceptors sa pamamagitan ng NIFC-CA architecture. Gayunpaman, mayroong isang matagal ng hamon sa operasyon ng Carrier Air Wing ng Amerika, ang tinatawag na tanker tax, kung saan malaking porsyento ng mga Super Hornet ang kailangang gamitin para lamang sa aerial refueling. May mga pagkakataon sa mga nakaraang operasyon na aabot sa 25% hanggang 33% o halos isang katlo ng lahat ng Super Hornet sorties ang napipilitang magsilbing body tankers sa pamamagitan ng pagkakarga ng malalaking fuel tank sa halip ng mga bomba at bala. Nangangahulugan nito na ang mga fighter jet na dapat sanang lumilipad para sa strike missions ay nagagamit lamang upang maghatid ng gasolina sa ibang eroplano. Ang pangmatagalang solusyon ng US Navy sa problemang ito ay ang MQ-25 Stingray, ang kauna-unahang operational unmanned carrier-based tanker drone sa buong mundo. Noong Abril 25, 2026, matagumpay na naisagawa ng Production Representative Test Aircraft ang taxiing, take-off, flight at landing operations sa ilalim ng kontrol mula sa ground station. Kasunod nito noong Mayo 2026, opisyal na naaprubahan ang programang ito para sa Milestone C upang pumasok sa low-rate initial production. Ang itinakdang kakayahan ng MQ-25 Stingray kapag ganap ng operational ay ang maghatid ng 14,000 hanggang 16,000 pounds ng aviation fuel sa layong 500 nautical miles mula sa carrier. Ang kakayahang ito ay hindi lamang teorya sa papel dahil noon pa mang 2021 ay matagumpay nang naisagawa ng prototype ng Stingray ang aktual na aerial refueling sa isang F-35C fighter jet. Napatunayan na makasaysayang pagsubok na ito na ang isang autonomous Navy drone ay kayang magsalin ng gasolina sa isang 5th generation stealth aircraft habang nasa kalagitnaan ng paglipad. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon na nakasakay na ang MQ-20 sa Carrier Strike Group na papunta sa gitnang silangan, napakalaki ng potensyal na epekto ng teknolohiyang ito sa tensyon sa paligid ng Strait of Hormuz. Ang isang epektibong maritime interdiction ay hindi maaaring umasa lamang sa mga barkong lumulutang sa tubig. Nangangailangan ito ng isang matibay na network sa himpapawid na binubuo ng stealth fighters, airborne radars, electronic warfare aircraft, at tankers upang mapanatili ang walang patid na presensya sa malawak na rehiyon. Sa oras na maging ganap na operational ang MQ-25, lalawak ang combat radius ng buong Carrier Air Wing mula 450 patungong 700 hanggang 1,000 nautical miles na magbibigay daan sa mga aircraft carrier na manatili sa ligtas na distansya sa Indian Ocean habang patuloy na binabantayan ang Hormuz. Isa sa pinakamabibigat na epekto ng tensyong ito ay ang matinding pinsala sa ekonomiya ng Iran. Ayon sa mga datos ng maritime tracking at pagsusuri,
Ang ipinapatupad na steel wall interdiction ng US Navy ay nagdudulot ng tinatayang $500 milyong na pagkalugi bawat araw sa pananalapi ng IRGC at ng gobyerno sa Tehran. Bagamat mariing itinanggi ng tagapagsalita ng IRGC ang mga ulat ng Amerika at sinabing kasinungalingan lamang ang mga ito at normal ang operasyon ng kalakalan, nahaharap ang Tehran sa isang malaking estratehikong kabalintunaan. Nais nilang patunayan sa buong mundo na kaya nilang isara at kontrolin ang Hormuz, ngunit ang sarili mismong ekonomiya ng Iran ay 85% hanggang 90% na nakasalalay sa malayang paglabas ng kanilang sariling langis at petrochemicals sa parehong ruta. Dahil dito, kapag nagdulot ang Iran ng kaguluhan sa strait at naparalisa ang daanan ng mga barko, maaaring magtagumpay sila sa kanilang propaganda sa loob ng bansa, ngunit sila rin mismo ang sumasakal sa kanilang sariling pinagkukunan ng pondo. Napupuno ang mga imbakan sa Kharg Island at napipilitan silang magsara ng sariling oil wells dahil sa pagkaputol ng shadow fleet exports. Maari silang gumamit ng fast attack craft, magpalipad ng drones at maglagay ng mga sundalo sa maliliit na isla upang manggipit ng mga barko, ngunit ang Estados Unidos ang nagtataglay ng mas malaking sistemang pandigma upang kontrolin ang karagatan at himpapawid. Ipinapakita ng mga pagsusuri na ang tradisyonal na hukbong katihan, hukbong dagat at hukbong panghimpapawid ng Iran ay humina na ng husto sa paglipas ng mga taon, dahilan kung bakit lubos silang umaasa sa mga asymmetric weapon tulad ng Shahed drones at ballistic missiles. Ang susunod na posibleng pagtutuunan ng pansin ng Amerika ay ang pag-neutralize sa banta ng mga naval mines sa karagatan. Bagamat patuloy na nagbabanta ang Iran, nagagamit sila ng maliliit na bangka, drone swarms at mga mine-laying asset mula sa mga baybaying isla. Ang pagdating ng sariwang Carrier Strike Group ay nagbibigay daan sa US Navy na muling ayusin ang kanilang puwersa upang buwagin ang mga asymmetric threat na ito at panatilihing ligtas ang ruta ng mga barko. Ang isa sa pinakamalinaw na patunay ng pagkaparalisa ng maritime trade ng Iran ay ang sitwasyon sa Bandar Abbas, ang kanilang pangunahing commercial port hub kung saan ang mga harbor pilot ay naiulat na maraming araw nang walang ginagabayan o ipinapasok na mga barko. Nagpapakita ito ng isang malinaw na kabalintunaan sa kanilang mga pahayag sa publiko. Ipinangangalandakan ng IRGC na sila ang nagmamay-ari ng karagatan habang ang sarili nilang mga pantalan ay nakatiwangwang at dumaranas ng matinding pagkaantala sa negosyo. Sa mas malawak na pandaigdigang larawan, makikita rin kung gaano kahalaga ang enerhiya at mga drone sa makabagong digmaan. Sa Russia, tumunog ang mga air raid siren sa rehiyon ng Leningrad bandang 2:53 ng madaling araw noong Agosto 14, 2026. Pagsapit ng bukang liwayway, kinumpirma ng mga lokal na awtoridad na nasusunog ang isang malaking oil terminal sa naturang lugar. Isang malawakang long-range drone attack ang inilunsad ng Ukraine laban sa daungan ng Ust-Luga, kung saan bagamat may 54 na drone ang naiulat na pinabagsak ng air defenses sa rehiyon, nagtamo pa rin na matinding pinsala at sunog ang oil infrastructure habang naantala naman ang mga flight sa paliparan ng St. Petersburg. Napakalaki ng estratehikong kahalagahan ng Ust-Luga dahil isa ito sa mga pangunahing terminal na nagpoproseso at nag-export ng humigit kumulang 700,000 barrels ng langis bawat araw para sa ekonomiya ng Moscow. Dito makikita ang direktang koneksyon sa pandaigdigang sitwasyon kung saan nagiging sentro ng labanan ang daloy ng enerhiya, habang sa Persian Gulf ay sinisikap ng US Navy na putulin ang ilegal na daloy ng enerhiya ng Iran. Sa Baltic Sea naman ay pinupuntirya ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis ng Russia upang putulin ang pondong ginagamit para sa kanilang mga operasyong militar. Patunay na ang infrastruktura ng enerhiya ay naging kasing halaga ng mga armas sa frontline. Ang pangalawang insidente ay naganap sa silangang bahagi ng Latvia, bandang 4 ng madaling araw sa parehong petsa. Ang mga NATO fighter jet na nakatalaga sa Baltic Air Policing Mission sa Lee Elvardi Air Base ay agarang nag-scramble matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang dayuhang drone na pumasok sa kanilang airspace malapit sa Balvi, region na pinaniniwalaang konektado sa mga aktibidad ng militar ng Russia. Ang misyong pabagsakin ang isang mabagal at maliit na drone gamit ang isang supersonic fighter jet ay isang napakakomplikadong hamon sa aviation. Matapos nating tingnan ang mas malawak na larawan, bumabalik tayo sa pinakamahalagang katanungan sa Strait of Hormuz. Sino nga ba ang tunay na may kakayahang magpataw ng kanilang kapangyarihan sa naturang karagatan? Ipinagmamalaki ng Iran na kontrolado nila ang Hormuz, ngunit upang magkaroon ng tunay na halaga ang kanilang pahayag, kailangan nilang tiyakin na malayang nakalalabas ang kanilang sariling mga oil at gas tanker.
Kung tuluyang maparalisa ang trapiko sa karagatan dahil sa kanilang mga pagbabanta, ah, hindi lamang ang kanilang mga katunggali ang kanilang pinahihirapan, kundi direktang sinisira rin nila ang sarili nilang pinagkukunan ng kabuhayan ng ekonomiya. Sinubukan din ng Tehran na siraan ang kakayahan ng USS Abraham Lincoln sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga maling balita tungkol sa moral ng mga sundalo nito. Gayunpaman, kahit pa man umalis ang Lincoln upang umuwi at magpahinga ang crew nito matapos ang mahigit 260 araw na walang patid na operasyon, hindi nito nangangahulugang mapipigilan ng Iran ang pagpasok ng USS George Washington sa rehiyon. Ang patuloy na pagdating ng mga bagong barkong pandigma ay nagpapatunay na buo at gumagana ang sistema ng Washington. Ito ang pinakamahalagang aral sa buong sitwasyong ito. Hindi nakasalalay ang buong estratehiya ng Estados Unidos sa iisang barko lamang. Ang mga aircraft carrier ay maaaring magpalitan, ang mga marinero ay maaaring umuwi sa kanilang mga pamilya upang magpahinga, at ang mga eroplano ay maaaring sumailalim sa routine maintenance, ngunit ang pandaigdigang sistema ng deployment ng Amerika ay patuloy na gumagana ng walang humpay. Kapag ang isang carrier strike group na matagal nang lumalaban ay kailangang i-rotate palabas, isang panibagong strike group na sariwa at kumpleto sa armas ang agarang papasok upang pumalit sa pwesto. Maaring patuloy na gumamit ang Iran ng kanilang mga ballistic missile, Shahed drone, fast attack gunboat at agresibong propaganda upang magmukhang sila ang may hawak ng inisyatiba sa labanan. Ngunit batay sa malinaw na realidad ng operasyon, pinatutunayan ng Estados Unidos ang kanilang superioridad sa pamamagitan ng kakayahang magpanatili ng pangmatagalang presyur, magpalit ng mga puwersa ng hindi naaantala ang operasyon, at magpasok ng karagdagang lakas militar sa mismong sandali kung kailan umaasa ang Tehran na napapagod na ang Washington. Mahigit 5 buwan mula nang magsimula ang matinding tensyong ito, nananatiling nasa ilalim ng napakalakas na presensyang militar ng Amerika ang naturang karagatan, habang ang panibagong aircraft carrier ay patuloy na naglalayag papalapit sa Persian Gulf. Ang pinapangarap ng pamunuan sa Tehran ay makitang maubos ang lakas ng Amerika sa paglipas ng panahon. Ngunit ang kanilang nasasaksihan ay ang matagumpay na pagtatapos ng USS Abraham Lincoln sa isang napakabigat na misyon, habang ang USS George Washington naman ang pumapasok upang ipagpatuloy ang operasyon. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kung may isa o dalawang aircraft carrier ang Amerika sa gitnang silangan. Ito ay isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang magkaibang doktrina ng kapangyarihan, ang isang panig na labis na umaasa sa mga suicide drone, ballistic missile at information warfare upang magpakita ng kontrol, laban sa isang pandaigdigang superpower na may kakayahang magpalipat-lipat ng mga dambuhalang strike group sa kabilang panig ng mundo, habang pinag-iisa ang mga stealth aircraft, electronic jamming, radar management at autonomous system sa isang matibay na network. Itong dahilan kung bakit ang pagdating ng pangalawang aircraft carrier ay nagdudulot ng matinding pangamba sa Tehran. Ang USS George Washington ay hindi lamang isang karaniwang barko na naglalayag patungo sa gitnang silangan. Ito ay isang paalala na matapos ang mahigit 260 araw sa dagat, 10,000 flight sorties at 1.5 milyong libra ng nagamit na armas, wala ni katiting na balak ang Amerika na umalis sa laban. Pinalitan lamang nila ang isang combat-tested na unit ng isang bago at mas handang puwersa upang ipagpatuloy ang presyur sa Iran. Kung naging makabuluhan sa inyo ang komprehensibong pagsusuring ito ukol sa tensyon sa Strait of Hormuz at makabagong naval warfare, i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang malalalim na geopolitical update, at ibahagi sa comments ang inyong opinion kung hanggang kailan kakayanin ng Iran ang panggigipit na ito.